At aking special friend ng aking pamangkin from India, from India. Yeah, welcome to the Philippines, and I hope you will stay here. Subo ata ako na. You stay here at our celebration. My God, nung sinabi sa akin ni Lai na magsasalita daw ako tungkol sa inspirasyon, tinanong ko ang aking sarili. Ay, pamangkin, i-translate mo na sa kanya, ha? Dapat nga ba ako magbigay ng inspiration na ito? May nagawa na ba ako kakaiba na magsisilbing inspirasyon ng mga kabataan sa Castillo Clan? Eh sabi ng aking anak, Daddy, remember? Dalawa ang masteral degree mo. Yung isa sa abroad pa. You got a degree in Master of Business Administration, Master in Agricultural Science from Queensland University. You must be proud of that. Ini-English na ako. And then, sino ba sa Las Piñas ang nakakuha ng Presidential Award? Kung hindi nyo po nalalaman, ang inyong pong tiyuhin, ang inyong pamangkin, ay na-awardan ng Malacanang Palace, ng ating Presidente, sa kanyang paglilingkod sa pamahalaan. Ako po ay nanggaling, ninonominate ang aking mga tawag mula sa probinsya, nalalo naman ako sa province, inakit nila sa regional, at hanggang sa national. So hindi po madali ang pinagdaanan ng proseso. At nung ako yung mapak sa Malacanang, nung ko lang nakita ang Malacanang Palace, di ba? Yung Heroes Hall, sila sinasabi. At doon kami ginawaran ng Batang Pangalan. Bilang pawari na tapat na dilingkod sa bayan. At maraming initiative na niyang nasimulan. Okay. So, siguro nga karapat-dapat ako. Di ba? Sana naman isa sa inyo magkaroon din ng gano'ng klase ng award sa paglilingkod sa pamahalaan. O paglilingkod sa inyong mga kanya-kanyang trabaho. Okay. Next ilang makawala ko ngayon siguro mga kalating oras. Kasi bihira ako magbigyan ng ganito pagkakataon. Now, let me start kung nagsimula ang Castillo Clan. Ang Modesto Castillo ay may dalawang kapatid. Baka hindi nyo alam ha, yung Kaka Maura at saka yung Kaka Mando. Ano? Mando, no? Limuntap na. Kaka Mando. Oo. Pareho na silang Yumao, pati yung tatay na Yumao na rin. Ang napangasawa niya si Artenia Cuevas na anak ng kapatid ng Kakang Kulas. Dahil dalawa na silang magkapatid. Ang tatay at loob magkakapatid. Yun ang pinagsimulan ng ating angkan. Okay. Namulat ako. Alam mo, akala ko mayaman kami noon. Yung aming lupa, yung dating tinitirhan ng Francisco. Oo, ngayon ay naging gasolinahan. Mula doon hanggang ilog. Nagis nang kung ginagawa yan ng tatay. Nagtatanim sila ng mga ikmo, sile, pandan. At yun, lumaki ako na nungunguha ng sile, mga pandan. Kasi kada umaga, iluluwas yun sa Parañaque ng nanay para itinda. At bukod doon, ang tatay ay nagbubukid dyan sa Admiral, sa Talon. Okay? Ang sipag naman ng tatay, ba't hindi lumamang? Sa gabi, nangingisda siya sa Bacoor. Oo, hawak yung salok. Ang palagi niyang inuuwi yung patuhos, whitings. Yun ang palagi bulang namin pagkagabi. Okay. Simple mamumuhay. Nag-elementary ako ng walang... napalipat kami sa lote. Kasi nabola kami. Kaya sabi ko, mahalaga ang pag-aaral. Kung ako ay malaki noon nakapag-aral, hindi ako papayag na papalayas kami doon. Pero palibasa, ang mga taga-Pamplona noon ay walang pinag-aralan. Matagal na sila nakatira doon. Yung anong real estate na yan, puro taan na taga-Pamplona nakatira dyan. Puro walang pinag-aralan. Dumating yung tuwason, ang sabi, kanya rin yung lupa.
samantalang ang mga ninuno nila doon na tumanda. At ang pangako sa kanila, tatayuan ng pabrika at makakapagtrabaho ang kanilang mga anak. Kaya pumayag sila na umalis at lumipat sa lote. Ang nakatira sa lote, karamihan dyan, ay Taal na taga Pamplona along the Rio Street. Doon kami lahat nililipat. Okay? Elementary, wala. Wala akong masyadong memory ng aking elementary. Palibasa, siguro talagang, makapag-aral lang, basta. Mas marami akong nakatanda sa paliligo namin sa ilog sa pote. Kakating klaseng kami para maligo. Wala. Pagkamat sabi ng Ate Heli, na-honor daw ako second. Mga second honor